Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 12:11 hanggang 12:30. Kabanata 12:11. Mahimbing ang tulog ni James ng gabing iyon. Sa sumunod na 2 araw, nanatili siya sa loob ng silid at hindi gumala sa labas. Sa isang kisap mata, magsisimula na ang Mount Thunder Conference. Sa araw bago ang conference, sa tarangkahan ng bundok ng Mount Thunder Sect. Pagtingin kay Thea, sinabi ni James, "Thea, bukas ang conference. Umalis ka na at bumalik sa Kensington." Ilagay ang pamagat. Nagdadalawang isip na umalis si Thea. Hindi siya natatakot na mamatay at gusto niyang manatili. Side ni James. Gayunpaman, alam niyang hindi matatahimik ang puso ni James kung mananatili siya. "Mag-ingat ka, ha? Tandaan na huwag kumilos ng walang ingat. Hihintayin kita pabalik sa Kensington." "Naiintindihan ko. Ngayon, pumunta ka na." Kumaway si James. Niyakap ng mahigpit ni Thea si James. "Mag-iingat ka, darling." Pagkatapos, tumalikod siya para umalis. Si James ay nanatiling nakaugat sa lugar. Habang pinagmamasdan niyang umalis si Thea ay nakahinga siya ng maluwag. Mula sa malayo, isang babae ang tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Pagkaalis lang ni Thea ay lumapit siya kay James at nakangiting sinabing, "You're letting her live just like that." Lumingon si James at sinulyapan si Maxine. "May problema ba?" "Wala naman masyado. Naiinip lang ako at namamasyal ng nagkataon na nakasalubong kita." Pasulyap-sulyap kay James, nakangiting sabi ni Maxine, "Nakita kong gumaling ka na." Gayunpaman, sa pagsisimula ng komperensya, marami ang susunod sa iyong buhay. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka na magtatagal. Ito ay wala sa iyong pag-aalala. Biglang tinapos ni James ang usapan. Sa bagay, nakabuntot pa rin sa kanya sina Aphrodite at Venus. Tumalikod na siya para umalis. Nagbibitak ang mga buto ng melon sa pagitan ng kanyang mga ngipin, napawi ang ngiti ni Maxine habang pinagmamasdan ang umaatres na figure ni James. Nag-aalala siya na baka may mangyari sa conference bukas. Ano bang balak ni James? Sana maging maayos ang lahat. Napabuntong hininga si Maxine at tumalikod na para umalis. Bumalik si James sa bahay na gawa sa kahoy. Maya-maya, lumitaw si Luke dyan. Nang makitang naka-lotus position si James sa kama, nagtanong siya, "Kumusta ang sugat mo, James?" Sinalubong ni James ang kanyang tingin at sinabing, "Nag-stabilize na ang kalagayan ko. Kukunin ko ang pulso mo." Lumapit si Luke dyan kay James, tumango ito at inabot ang braso. Matapos kunin ang pulso ni James, dumilim ang mukha ni Luke dyan, at sinabi niya, "Hina-hina ka pa rin. Bukas." Binawi ni James ang braso niya. Ang kanyang pinsala ay gumaling, at siya ay naibalik ang kanyang lakas. Dahil dalubhasa niya ang sining ng medisina, ang lokohin si Luke dyan ay isang piraso ng cake. Tumingin siya kay Luke dyan at nagtanong, "Ano ang plano bukas?" Sinabi ni Luke dyan, "Plano ng Supreme Leader na gamitin ka bilang pain para akitin ang mga martial artist na salakayin ka. Samantala, paprotektahan ka ng aming mga tauhan sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahat ng manggahas na umatake para magdulot ng puot. Kapag nawalan na ng kontrol sa emosyon ang mga martial artist na pinamumunuan ng Mount Thunder Sect, lilipulin natin ang lahat ng naroon." "Ano naman sayo?" Napatingin si James kay Luke dyan. Gusto niyang malaman kung paano sinadya ni Luke dyan na patayin si Callan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang martial artist na umabot sa ika-7 ranggo 1 siglo na ang nakakaraan. Ngayong lumipas na ang 100 taon, tiyak na umabot na sa hindi kapani-paniwalang antas ang kanyang lakas. Ang pagpatay sa kanya ay halos imposible. Mag-iinarte lang ako pagkatapos magtagumpay si Callan. Hindi mo na kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito. Sabi ni Luke dyan. Ayaw niyang sabihin kay James ang plano niya. Magpahinga ka ng mabuti. Aalis na ako. Tumayo siya at umalis.
Pumikit si James at nagsimulang magnilay. Kasabay nito, sa isa pang silid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:12. Maraming tao ang nagtipon dito Gloom, Mr. Lee, at isang matandang lalaki. Nakasuot ng sinaunang costume ang matandang lalaki. Siya ay humihit-hit ng tabako, na pinupuno ang silid ng usok. Guro, magalang na bati ni Asher Lee sa matandang lalaki. Ano ang sitwasyon sa labas? Tanong ng matandang lalaki na humihitit ng tabako. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Sky, master ni Asher at isa sa Elite Four na nagpoprotekta sa hari ng 100 taon na ang nakararaan. Maraming dumating. Nagpatuloy si Asher, ang ilan sa kanila ay sumilip. Lahat sila ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Hindi pa nila ipinahayag ang kanilang mga sarili pagkarating sa Mount Thunder Sect, at naniniwala akong hindi sila magpapakita hanggang sa huling sandali bukas. Sino ang mga taong ito? Ang paghit-hit ng kanyang tabako, nanatiling maayos ang ekspresyon ni Sky. Sumagot si Asher, hindi kami makatiyak sa ngayon. Nga pala, nandito ba si Mr. Lance? Tanong ni Sky. Hindi ko nakita ang matandang hari kahit saan. Dapat nandito na siya, nagtatago sa anino, sabi ni Asher. Naiintindihan ko, malaya kang pumunta. Naiintindihan. Tumalikod si Asher para umalis, at sumunod naman si Bloom. Paglabas ng kahoy na bahay, tinanong ni Bloom, Mr. Lee, halos lahat ng martial artist ng Gu Sect ay dumating na. Sa tingin mo ba kaya nating lipulin silang lahat sa isang iglap? Ano ang konkretong plano? Nagdilim ang mukha ni Asher, at malamig na tumingin kay Bloom. Malalaman mo rin sa huli. Itigil na ang pagtatanong ng mga walang kabuluhang tanong na tulad nito. Naiintindihan. Ibinaba ni Bloom ang kanyang ulo. Tumalikod si Asher para umalis. Pagkatapos, itinaas ang kanyang ulo, naging malungkot ang ekspresyon ni Bloom habang pinagmamasdan ang umaatres na figure ni Asher. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Gayunpaman, ang kasalukuyang hari ay nagpasya na ang lahat dito ay kailangang mamatay kahit sino pa ang maging dakilang Grandmaster. Siya ay nagtanim ng isang malakas na bomba sa ilalim ng Mount Thunder Sect ng maaga. Kapag na-trigger, ang maraming snow na bundok ng Mount Thunder Sect ay agad na babagsak. Walang makatakas. Kahit ilang martial artist ang makawala, hindi sila aalis sa lugar na ito ng buhay. Kung tutuusin, maraming lalaki ang nagtatambangan sa paligid gamit ang mga high-tech na armas. Gaano man kalakas ang kasanayan sa martial arts ng isang tao, ang isang tao ay agad na mawawalan ng buhay kapag naulanan ng mga bala at missile. Dumating ang gabi. May ilang oras na lang bago ang Mount Thunder Conference. Marami na ang gising na gising, at lahat sila ay may lihim na motibo. Gusto ni Thomas na patayin ang Spirit Turtle sa tulong ng mga martial artist. Gusto ni Luke Jan na patayin si Callan at maging Supreme Leader ng Gu Sect. Gusto ni Mr. Lee na samantalahin ang pagkakataon at lipulin ang Gu Sect minsan at magpakailanman. Samantala, nilayo ni Bloom na lipulin ang lahat ng nandito sa ngalan ng hari. Sino ang huling tatayo? Sa katahimikan ng gabi, isang babae ang dahan-daang umaakyat sa bundok. Si Thea iyon. Nag-aalala siya na hindi na niya makikita si James pagkaalis niya. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, nagpasya siyang bumalik. Gayunpaman, hindi niya inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan na may itim na tela na nakatikip sa kanyang mukha. Pagkatapos, dumating siya sa Mount Thunder Sect. Nagsimulang sumikat ang araw. Kaagad, ang Mount Thunder Sect ay naging isang magulo na lugar. Maraming lumakad papunta sa bulwagan ng Mount Thunder Sect. Nagsimula na ang Mount Thunder Conference. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:13. Parami ng parami ang mga sinaunang martial artist na nagtipon sa bulwagan ng Mount Thunder Sect. May babaeng nakaupo sa likod ng hall. Siya ay mga 20 taong gulang, nakasuot ng gininto ang damit at isang korona, at nagpapalabas ng karisma ng isang empress. Si Delaney Cabrol iyon, ang binibini ng Mount Thunder Sect. Mula nang mamatay si Jackson, unti-unti na niyang inaagaw ang sekta. Bagamat hindi pa niya mamanahin ang posisyon ng sect leader, siya na ngayon ang taong namamahala sa Mount Thunder Sect. Marami ang nagtipon sa kanyang harapan, mga disipulo ng langit at lupang sekta,
ang Sylvan Sect, ang 5. Swirling Blade Sect, at marami pang mahuhusay na pamilya. Nahulog na ba ang Mount Thunder Sect kaya kailangan ng isang batang babae para mamuno? Tanong ng mapang asar na boses. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mukha ng mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Nagdilim ang mukha ng isang matandang lalaki sa tabi ni Delaney. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang malakas na enerhiya ay nagpadala sa martial artist na nang insulto sa Mount Thunder Sect na lumipad. Malamig niyang sinabi, ang mga panloob na gawain ng Mount Thunder Sect ay wala sa iyo. Napakatapang na pag-angkin. Isang boses ang nagmula sa labas ng hall. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Dahil lahat sila ay nakasuot ng maskara, ang kanilang mga anyo ay lihim. Nang makita sila, namutla ang mukha ng lahat. Bagamat hindi matukoy ang kanilang mga anyo, alam nilang sila ay mula sa Gusek. Sila ang mga nakaligtas sa labanan 100 taon na ang nakalilipas. Ano ang sinusubukan mong itago? Napatingin ako sa grupo ng mga taong pumasok. Malamig na sabi ni Donovan Blythe, dahil nandito ka na, walang saysay na itago ang iyong mga pagkakakilanlan. Curious akong makita kung sino talaga kayo. Sa sandaling iyon, pumasok sina James at Luke dyan. Pagpasok nila ay agad silang naging spotlight ng palabas. Mamatay ka James, sigaw ng isang martial artist. Maraming mga martial artist ang tumayo at nag-awit ng kanilang mga espada. Samantala, tumayo si Jacob Johnston at malamig na sinabing, James, ngayong patay na si Tobias, sasagutin mo ang bigat ng mga krimen ng mga Kayden laban sa 3 pang pamilya. Ibalik ang mga painting at sabihin sa amin ang sikreto ng Moonlit Flowers by Cliffside's Edge. Baka iligtas ka namin. Dahil si Hades Johnston, patriarch ng mga Johnston, ay baldado at hindi makadalo sa komperensya, personal na pinangunahan ni Jacob ang mga martial artist ng mga Johnston dito. Sabihin mo sa amin ang sikreto ng 4 na painting, James. Baka maligtas ka pa namin, sabi ng iba pang 2 pamilya ng Ancient Four. Si James ay naging napakalakas na kaya niyang patayin ang sect leader ng Mount Thunder Sect. Sa iba pang 3 pamilya, nagawa ni James na maging ganito kalakas sa loob ng maikling panahon dahil nilinang niya ang signature martial arts skills na naitala sa loob ng 4 na painting. Sa sandaling lumitaw si James, nagkaroon ng kaguluhan. Lahat, tumayo si Delaney at tumingin sa mga tao. Kami ay nagtipon dito ngayon sa Mount Thunder Conference upang lutasin ang hidwaan sa pagitan ng Ancient Four. Hindi lang iyon, dahil ang sinaunang martial world ay walang Great Grandmaster sa loob ng 100 taon, dapat nating samantalahin ang pagkakataon habang ang pinakamakapangyarihang martial artist sa mundo ay narito para maglagay ng bagong Great Grandmaster na kayang gawing dakila muli ang sinaunang martial world, nasa kapangyarihan. Batay sa mga nakaraang panuntunan, ang mananalo ay lalabas bilang bagong Great Grandmaster. Please, sundan mo ako sa arena. Bagamat isang babae si Delaney, nagpakita siya ng mahusay na karisma. Hindi siya natakot kahit kaunti sa mga martial artist. Ang mga martial artist ay sumunod malapit sa likuran. Mayroong isang arena na 1 kilometro ang lapad sa pangunahing tuktok ng Mount Thunder Sect. Habang naglalakad papunta sa arena, tumingin si Delaney sa mga martial artist at sinabing, iminumungkahi kong ilagay ang isantabi ang iyong mga sama ng loob sa ngayon. Kapag napili na ang bagong Great Grandmaster, malulutas natin ang salungatan. Sa ilalim ng patoto ng bagong Great Grandmaster. Ano sa tingin mo? Walang problema. Dahil nandito tayo sa Mount Thunder Sect, susundin namin ang gusto mo. Maglalagay muna kami ng bago. Mahusay na Grandmaster sa kapangyarihan bago ayusin ang aming mga sama ng loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:14. Tumanggo si Delaney at sinabing, please keep in mind that this is not a duel to the death. Kapag ang isang partido ay umamin ng pagkatalo, hindi mo pinapayagang harapin ang nakamamatay na suntok. Batay sa mga nakaraang, kahit sino ay maaaring pumasok sa arena. Ikaw ang magiging bagong Great Grandmaster kung magagawa mong talunin ang iba pa. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis. Bagamat may humigit kumulang 10,000 tao doon, walang bumigkas ng kahit isang salita. Tense ang atmosphere. Walang nagboluntaryong pumasok sa arena. Ha ha ha.
Magkakaroon ako ng karangalan na maging unang pumasok sa arena, kung gayon. Isang boses ang dumating. Pagkatapos, isang medyo may edad na lalaki ang tumalon papunta sa arena. Boom! Nayanig ang arena. Ang mga martial artist na may mas mahinang cultivation base ay nawalan ng paa at nahulog. Ito ay si Donovan Blythe. Siya ay isang ika-6 na ranggo na martial artist at alam na hindi niya magagawang maging dakila. Grandmaster sa kanyang lakas. Gayunpaman, narito siya upang pamunuan ang paratang dahil alam niyang may mga makapangyarihang tao sa loob ng kanyang pamilya. Inis kanya ang mga martial artist sa paligid niya, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Ako! Donovan Blythe ng Mount Little Root. Sino ang maglakas loob na hamanin ako?" Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong arena, ngunit walang nang-ahas na sagutin ang kanyang hamon. Pagtingin kay Luke Jan, tinanong ni James, "Ano ngayon?" Bulong ni Luke Jan, "Hindi na natin kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Hihintayin natin ang kaayusan ng Supreme Leader." Hindi siya kumilos ng walang ingat. "Payagan akong masaksihan ang signature martial arts skill ng Blithiz." Pumasok sa arena ang isang chubby monghe na nakasuot ng prayer bead bracelet. Bamulong si Luke Jan, "Huwag mong maliitin ang monghe na ito. Siya ay isang kilalang martial artist sa ika-6 na ranggo." "Ma'am," tumanggol si James. Curious siyang makita kung gaano kalakas ang ibang signature martial arts skills. Magsisimula na ang Mount Thunder Conference. Sa sandaling iyon, palihim na umalis si Thomas sa lugar at nagtungo sa tuktok ng kabaligtaran ng Snow Mountain. Sa sandaling marating niya ang tuktok ng bundok ng Niebe, lumitaw si Simon. "Simon, lahat ay nagtipon doon. Ay unseal ang snow cavern ngayon. Ayokong maghintay na maubos nila. True energy bago ilabas ang spirit turtle," sabi ni Thomas. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, tanong ni Simon, "Sigurado ka ba talaga dito, Thomas?" "Oo naman. Huli na para tumalikod. May balak ka bang sirain ang pangako mo?" sabi ni Thomas. Huminga ng malalim si Simon, "Since you insist, I'll accompany you on this wild ride. Gayunpaman, ikaw mismo ang magdadala ng kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, walang masamang mangyayari," tiniyak ni Thomas. "Sumunod ka sa akin." Tumalikod si Simon upang umalis, at sumunod si Thomas sa likuran. May bangin sa ibaba lang ng summit. Tumalon si Simon mula sa bangin at humarap sa isang natural na kuweba. Pagkaraan ng ilang sandali ay narating nila ang isang dead end. May pader na bato sa harap nila. Itinuro ni Simon ang pader na bato at sinabi, "Ito ang pasukan ng Snow Cavern." 1,000 taon na ang nakalilipas, tinipon ng prinsipe ng Orchid ang pinakamahusay na mga manggagawa sa mundo at itinayo ang pintong ito. May mga hakbang sa seguridad na naka-install sa pintong ito. Kahit nakalakas ka, hindi mo masisira ang pader na ito kung hindi mo alam ang tamang paraan para ma-unlock ito. Nakikita ang kagalakan sa kanyang mukha, sinabi ni Thomas, "Para saan ka nakatayo dyan? Buksan mo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:15. Ang ordinaryong batong pader ay humigit kumulang 50 metro ang taas at 30 metro ang lapad. Nakatingin sa pader na bato, bakas sa ekspresyon ni Thomas ang excitement na nararamdaman. Sa sandaling binuksan niya ang pader na bato, maaari siyang pumasok sa kailaliman ng snow cavern at hanapin ang spirit turtle. Pagkatapos maakit ang nilalang palabas, papatayin niya ang espiritong pagong at makuha ang dugo nito. Higit sa lahat, ang mga tala sa 4 na mga kwadro na iniwan ng prinsipe ng Orchidias ay nagsiwalat na ang espirito pagong ay nabuhay ng millennia. Pagkatapos ubusin ang apdo nito, magkakaroon ng matinding lakas. Naging malungkot ang ekspresyon ni Simon. Dahil 1,000 taon na ang nakalipas, hindi siya sigurado kung buhay pa ang espiritong pagong, o ang lakas nito. Wala rin siyang ideya kung matagumpay ba itong mapatay ng mga martial artist sa labas. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa pader na bato. Pagkatapos, tumalon siya sa itaas, kung saan makikita ang isang nakausling bato. Nakatulize niya ang totoong enerhiya at nakipag-ugnayan sa bato. Dumagundong. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang batong pader, at ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Pagkatapos, ilang maliliit na bato ang nahulog sa lupa. Nang masaksihan ito, tuwang-tuwa si Thomas. Pagkatapos, nahulog ang bato sa pader na bato,
at isang hindi natapos na palaisipang inscription ng bato ang nabunyag. Panay ang paglapag ni Simon sa lupa. Sa pagtingin sa palaisipan, nagtanong si Thomas, bakit may mga karagdagang mekanismo? Tumanggo si Simon at sinabing, may 3 mekanismo sa kabuuan. Isa itong palaisipan. Magbubukas lang ang pinto kapag nalutas na natin ito. Hindi lang iyon, ang pintong ito ay ginawa gamit ang pinakamatigas na bato. Kakayanin nito ang pag-atake ng isang ika-8 ranggo na martial artist. Bilisan mo na. Hindi na makapaghintay si Thomas. Matapos suriin ito sandali, lumukso si Simon sa hangin at sinimulang lutisin ang puzzle. Hindi nagtagal, nalutas ang palaisipan. Kabilugan ng buwan noon. Dumagundong. Ang pader na bato ay nahahati sa 2, at isang mahabang makitid na daanan ang nahayag. Nagmamadaling pumasok si Thomas. Hindi nagtagal, napahinto siya sa mga riles ng isang bakal na pinto, na nababalutan ng itim na pintura. Lumingon siya at nagtanong, paano ko ito bubuksan? Itinuro ni Simon ang isang maliit na butas sa bakal na pinto at sinabing, nakikita mo ba ang butas na ito? Inangat ni Thomas ang kanyang ulo at tumanggo. Oo, alam ko. Sabi ni Simon, ngayon, kailangan lang natin ng espada. Tinanong ni Thomas, anong espada? Ang malevolent. Ano, ang tinutukoy mo ba ay ang kilalang malevolent sword? Bulalas ni Thomas. Oo, huminga ng malalim si Thomas. Ang malevolent sword ay pinarangalan bilang ang pinakamapanirang sandata sa mundo 1,000 taon na ang nakalilipas. Walang nakaligtas sa galit nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:16. Gayunpaman, ang espada ay nawala ng walang bakas. Nakita lamang ni Thomas ang mga talaan ng malevolent sword sa mga sinaunang scroll ng sambahayan ng mga Kaydan. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang prinsipe ng Orchid Mountain ay may maraming makapangyarihang martial artist sa ilalim ng kanyang bandila. Bukod sa 4 na pangunahing opisyal, marami rin siyang tapat na mga subordinate. Kabilang sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Malevolent King na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang Malevolent. Ang espada na taglay niya ay kinikilala bilang ang pinakamalakas na sandata sa mundo. Ipinaliwanag ni Simon, upang patayin ang espiritong pagong, dinala ng prinsipe ng Orchid Mountain ang marami sa kanyang mga nasasakupan dito. Pagkatapos ng labanan, halos lahat ay nalipol. Kabilang sa kanila ang kanyang subordinate, ang Malevolent King, na nagmamay-ari ng espadang ito. Nang bumalik ang prinsipe, nagtipon siya ng maraming manggagawa at nagtayo ng 3 pinto upang aisil ang spirit turtle sa loob ng snow cavern. Kasabay nito, iniwan din niya ang malevolent sword. Pinagmasdan ni Simon ang kanyang paligid. Mula sa impormasyong natanggap niya mula sa kanyang hinalinhan, ang malevolent sword ay matatagpuan dito mismo. Bukod dito, ito ang susi sa pagbubukas ng huling pinto. Matapos suriin ang kanyang paligid, nakita niya ang isang espada sa itim na bakal na pinto. Sa isang kisap mata, nakuha na niya ang espada. Sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa espada, nagsimula itong maglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Nagdilim ang mukha ni Simon, at mabilis niyang inihagis ang espada sa isang tabi. Samantala, pinalipad siya, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Nakakatakot na espada, bulalas ni Simon habang dumilim ang mukha. Napatingin si Thomas sa espada sa lupa. Isa itong itim na espada na halos 2 metro ang haba. Bahagyang nakatungo ang dulo ng espada na parang kawit. Bukod doon, may mga misteryosong karakter at linyang nakaukit dito. Lumapit siya sa espada at kinuha iyon. Sa sandaling hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay, naramdaman ni Thomas ang isang malakas na kamalayan na nagmumula sa loob nito. May naririnig siyang ingay mula sa loob ng kanyang ulo na parang may hinahampas ito ng mapurol na bagay, na ikinabigla niya. Patayin. Isang boses ang nagmula sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, mayroon siyang layuning pumatay. Sa sobrang takot ay agad niyang inihagis ang espada sa isang tabi. Sa sandaling binitawan nito ang kanyang kamay, nawala ang kanyang layunin sa pagpatay. Huminga ng malalim si Thomas at bumulalas, napakasamang espada. Naalala ni Simon ang kanyang sarili at lumapit kay Thomas. Sa pagtingin sa malevolent sword sa lupa, ang kanyang mukha ay nagdilim, at siya ay bumulong-bulong, paano magiging ganito kasama ang isang espada?
Batay sa impormasyong ibinigay sa akin ng aking hinalinhan, ang espadang ito ay dapat lamang na isang hindi magagapi na sandata. Bakit magkakaroon ito ng napakalakas na malisyosong pag-iisip? Hindi ito maintindihan ni Simon. Hindi rin alam ni Thomas. Anong nangyayari, Simon? Napatingin sa kanya si Thomas. Umiling si Simon, hindi ko rin alam. Nang sabihin sa akin ng aking Grandmaster ang sikreto ng Snow Cavern, wala siyang binanggit tungkol sa Malevolent Sword. Sino ang nagmamalasakit? Bubuksan natin ang bakal na pinto gamit ang espada. Hindi susuko si Thomas ngayon. Lumapit siya sa espada at kukunin na sana ito nang hilahin siya ni Simon pabalik sa oras. Thomas, may hindi tama. Dapat tumingin muna tayo sa paligid. Huminto si Thomas at nagtanong, ano ang dapat tingnan sa paligid? Sabi ni Simon, baka may naiwang mensahe. Hindi lang masama ang Malevolent Sword, ngunit naiwan din ito ng Prince of Orchid Mountain. Malamang, alam niya ang tungkol sa espadang ito. Marahil ay may ilang mga pahiwatig na naiwan dito. Bagamat dim ilaw ang kuweba, makapangyarihang martial artist ang dalawa. Malinaw nilang nakikita ang paligid. Doon, itinuro ni Simon ang lokasyon sa itaas ng itim na bakal na pinto kung saan matatagpuan ang Malevolent Sword. May ilang mga karakter na inukit dito. Tumalon sa ere ang dalawa at lumundag sa gitna ng hangin. Ang mga ito ay mga karakter mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Dahil ang dalawa ay mga sinaunang martial artist, nakilala nila ang mga karakter, na nagtala kung ano ang nangyari nang dalhin ng prinsipe ng Orchid Mountain ang kanyang mga tauhan dito upang patayin ang Spirit Turtle. Marami sa mga tauhan ng prinsipe ang napatay, at iilan lamang ang nakaligtas. Sa pinakadulo, mayroong isang talaan tungkol sa Malevolent Sword. Noong tinusok ng Malevolent Sword ang katawan ng Spirit Turtle, nahawahan ito ng sariwang dugo nito. Pagkatapos, ang may-ari ng espada ay nakaranas ng energy deviation at nawala ang kanyang rasyonalidad. Sa huli, pinutol ng prinsipe ng Orchid Mountain ang kanyang braso at kinuha ang Malevolent Sword. Samantala, nawalan ng malay ang Malevolent King, ngunit hindi siya nailigtas ng prinsipe. Sa halip, espada lang ang kinuha niya. Pagkatapos magsagawa ng ilang pananaliksik, napagtanto niya na ang Malevolent Sword ay naging isang espada na puno ng masamang enerhiya nang ito ay nahawahan ng dugo ng Spirit Turtle. Ipaalam sa ating mga susunod na henerasyon na ang dugo ng Spirit Turtle ay puno ng masamang enerhiya. Bagamat maaari nitong lubos na mapalakas ang lakas ng isang tao, maaari rin itong makaranas ng energy deviation. Sa mga gustong pumasok, mag-ingat. Nang matapos nilang basahin ay nagkatinginan ang dalawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:17. Malevolent Sword. Evil Energy. Dumilim ang mukha ni Thomas. Wala sa mga ito ang naitala sa 4 na painting na iniwan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Ngayon, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung bakit pinaghiwalay ng Prince of Orchid Mountain ang mga painting at ibinigay ang bawat isa sa 4 na pangunahing opisyal. Ayaw niyang malaman ng mga tagalabas ang sikretong ito. Kasabay nito, nag-aatubili siyang sumuko. Inaasahan niya na balang araw ay mabubuksan ng mga susunod na henerasyon ang sikreto sa likod ng 4 na painting, papatayin ang Spirit Turtle, at isakatuparan ang hindi niya magagawa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating buksan ang pinto? Tanong ni Simon. Si Thomas ay nasa isang tali. Nakakakilabot ang dugo ng Spirit Turtle. Ang isang patak nito ay sapat na upang gawing Malevolent Sword ang sandata. Kahit na makamit niya ang kawalang kamatayan, ang kanyang pag-iisip ay magiging magulo. Nang makita ni Simon ang pag-aatubili ni Thomas, alam ni Simon na matino pa rin si Thomas. Hindi bababa sa hindi niya ipagsapalaran ang lahat para lamang sa pagkakaroon ng mas malaking kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Thomas, bagaman ang dugo ay napuno ng masamang enerhiya, mayroon pa ring iba pang bahagi ng katawan nito na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Hindi tayo dapat sumuko ngayon. Hindi ka ba natatakot na may makakuha ng dugo at maging demonyo? Tanong ni Simon. Nakasuot ng masungit na ekspresyon, sinabi ni Thomas, huwag kang mag-alala, maliban sa iyo at sa akin, walang aalis ng buhay sa lugar na ito. Kung tungkol sa natitira sa maliit na prito, wala silang karapatang kunin ang dugo. Kung ganoon, bubuksan natin ang pinto.
Maging si Simon ay medyo natuwa. Bukod dito, dahil lumipas ang 1,000 taon, marahil ay matagal nang patay ang espiritong pagong. Pagkatapos mo, huminga ng malalim si Thomas at nakatalyze ang true energy. Umikot ang enerhiya sa kanyang palad at hinayla ang malevolent sword sa lupa papunta sa kanyang mga kamay. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, ginamit niya ang true energy para labanan ang malisyosong iniisip ng espada. Tumalon sa ere, humarap siya sa itim na bakal na pinto at ipinasok ang espada dito. Pumasok ang malevolent sword sa pinto. Samantala, napaatras si Thomas at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Creak, bumukas ang bakal na pinto, at bumungad ang isang daanan. Maingat na pumasok ang dalawa. Kasabay nito, sa arena sa Mount Thundersect. Si Donovan Blythe ay nasa isang matinding labanan laban sa isang mabilog na monghe. Pareho silang nagtataglay ng napakalaking lakas, at ang kanilang mga kapangyarihan ay pantay-pantay. Malakas na puwersa ang bomb alot sa paligid ng arena, na nagpayanig sa maraming mahihinang martial artist mula sa kanilang mga paa. Ginawa ni Donovan ang Blythe Fist of Abomination. Ang malakas na enerhiya ay napilitang umiwas sa mga pag-atake habang umuusad pa atras. Sa huli, napilitan siyang umalis sa arena. Nakatayo sa arena, kinuyam ni Donovan ang kanyang mga kamao. Natalo ka. Kahanga-hanga, pagtingin kay Donovan, bahagyang namutla ang mukha ng monghe. Talagang kahanga-hanga ang Blythe Fist of Abomination. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Nagkatinginan ang marami sa ibaba ng arena. Masyadong makapangyarihan ang Blythe Fist of Abomination. Walang sino man maliban sa ikapitong ranggo ng martial artist ang magkakaroon ng pagkakataon laban kay Donovan. Nagkatinginan ang lahat, gayunpaman, walang nang ahas na pumasok sa arena. Kumunot ang noo ni James. Alam niyang sinadya ni Callan na patayin ang lahat ng nandito, kaya kailangan siyang pigilan ni James. Kung hindi, magkakaroon ng bloodbath dito sa Mount Thunder Conference. Inilibot niya ang paningin sa paligid, ngunit hindi niya alam kung sinong makapangyarihang martial artist ang nakipaghalo sa karamihan, ni hindi niya alam kung sino ang makakapigil kay Callan. Sa kabila ng paghahanap sa figure ni Thomas, hindi siya makita. Nasaan siya? Nagsalubong ang kilay ni James. Mukhang nag-aalala ka. Isang boses ang nanggaling sa tabi niya. Naalala ni James ang sarili at tumingin kay Luke Jan, "Bam-ulong, kailan tayo gagawa ng hakbang? Kailangan pa ba nating hintayin na patayin ni Callan ang lahat dito? Anong nagmamadali? Obserbahan natin ang sitwasyon sa ngayon." Nanatiling maayos ang ekspresyon ni Luke Jan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:18. Paalala ni James, "I think we should act as soon as possible." Pag-isipan ito. Kung papatayin lang natin si Callan pagkatapos niyang patayin ang lahat dito, ano ang mapapala natin? Kung mag-strike tayo ngayon, papalakpakan tayo ng lahat. Pagkatapos maging Great Grandmaster, lahat ng martial artist ay susunod sa bawat utos namin. Hindi ba't 2 ibon ang pinapatay natin sa isang bato? Sinusubukan ni James na suyuan si Luke Jan sa pag-arte ngayon. Nais niyang lipulin si Callan, ang pinakamakapangyarihang martial artist na naroroon sa komperensya. May punto ka. Bahagyang tumango si Luke Jan. May sense ang sinabi ni James. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy ng may pag-iingat. Kung siya ay gumawa ng kahit isang pagkakamali, ang lahat ay mawawala. Kinailangan niyang lipulin si Callan sa isang welga. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kung ganoon, may dapat tayong gawin ngayon, nag-aalalang sabi ni James. Siya ay nag-aalala na ang mga bagay ay mawawala sa kontrol kung sila ay mag-drug. Sa sandaling maalis si Callan, ang mga bagay ay magpapatuloy ng mas maayos. Huwag kang mag-alala, ako na ang mag-aayos. Tumango ulit si Luke Jan. Pagkatapos, palihim siyang umalis at humarap kay Callan. Nakatayo sa tabi niya, "Bam-ulong siya, kailan tayo gagawa ng hakbang, Supreme Leader?" Hindi naman kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Pagmasdan natin ang sitwasyon sa ngayon, sabi ni Callan sa magaspang na boses. Hindi naman siya nagmamadali. Kung tutuusin, alam niya na maraming 8th rank martial artist sa Seoul, at wala ni isa ang nagpahayag ng kanilang sarili. Kung pipiliin niyang mag-strike ngayon, madali silang makakatakas. Sa panahong iyon, mas magiging problema kung alisin ang mga ito sa isang iglap.
Naiintindihan. Tumanggo si Lukjan. Sa sandaling iyon, isang itim na pako sa kanyang manggas ang lumitaw sa kanyang kamay. Hawak ang pako sa kanyang kamay, nagdilim ang kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang kisap mata, hinampas niya ng pako ang likod ni Callan, na tumagos sa likod ni Callan. Ikaw. Nagdilim ang mukha ni Callan, at naglabas siya ng nakakatakot na aura. Lahat ng tao sa paligid niya ay agad na nakaramdam ng aura at lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa pagkakataong iyon, 8 lalaking nakamaskara na nakatayo sa likod ni Callan ang hamampas sa kanyang katawan. Samantala, tumalon si Lukjan sa langit. Pag-angat sa hangin habang nakabaligtad ang kanyang katawan, ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, bumaba ito mula sa langit at tumama sa ulo ni Callan. Ha. Humagalpak ng tawa si Callan. Ang kanyang nakakabinging tawa ay yumanig sa lupa. Ilang mas mahihinang martial artist na duguan pa nga ang tainga ay bumagsak sa lupa. Boom! Sa sandaling iyon, naglabas siya ng matinding lakas, at natanggal ang pako sa kanyang likod. Agad na pinalipad ng malakas na puwersa ang 8 lalaking nakamaskara. Gayunpaman, samuka din siya ng isang subo ng dugo. Sa isang iglap ay tumama ang palad ni Callan sa anit ni Callan. Nawala ang ngiti niya, at nanlalaki ang mga mata. Mamatay. Angal niya. Pagkatapos, ang true energy na kulay itim na nakalap sa kanyang palad ay hinampas kay Lukjan. Mabilis na naiwasan ni Lukjan ang pag-atake at lumitaw ilang metro ang layo. Umiwas din ang mga kalapit na martial artist. Nang nasaksihan nila ito, napatulala sila. Hindi nila maintindihan kung bakit nagkaroon ng away sa pagitan ng gusek. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:19. Si Callan na nakamaskara ay samuka ng subo ng dugo. Bagamat pinalipad niya ang kanyang mga kalaban, nasugatan din siya ng husto. Napaatras siya at bumagsak sa lupa. Kaagad, umupo siya sa isang lotus na posisyon at nag-catalyze ng true energy upang sugpuin ang kanyang panloob na mga pinsala. Mayroong libu-libong mga tao sa arena, ngunit ang lugar ay tahimik. Napatulala ang lahat, bakit biglang bumaling ang gusek sa isa't isa? Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng mga tao, dahan-daang tinanggal ni Callan ang kanyang maskara. Mapatla ang kanyang mukha, at may bakas ng dugo sa kanyang labi. Nakasuot ng solemne na ekspresyon, pinandilatan niya si Lukjan. Lukjan, hindi kita niloko. How dare you? Galit na sigaw niya. Gayunpaman, sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, samuka siya ng isang subo ng dugo. Sabi ni Lukjan, oo, ginamit mo ako ng maayos sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi dahil sayo, matagal na akong patay. Gayunpaman, isang siglo na ang lumipas, at nawala ang ambisyon mong sakupin ang mundo. Sa loob ng 100 taon, nasa closed-door meditation ka, sinasaliksik ang Guvenom at ang decimation of immortality. Callan, malapit na tayong lahat. Kung hindi tayo kikilos ngayon, malapit na tayong mamatay. I see. Ha. Tumawa siya. Parang kulog na yumanig sa lupa. Lukjan, sa tingin mo ay suhulan mo ang mga tao sa paligid ko. Magpahinga ka sa kapayapaan, Callan. Nabubuo ang ekspresyon ni Lukjan. Pagkatapos, iniskan niya ang kanyang paligid, sumigaw siya, Thomas, itigil mo na ang dilly-dallying. Ipakita ang iyong sarili at lipulin ang malubhang na sugatan na si Callan. Gayunpaman, walang lumitaw. Lahat ng nasa gusek ay nakasuot ng maskara at sombrerong kawayan. Kahit si Lukjan ay hindi alam kung sino si Thomas. Thomas. Ilang beses siyang sumigaw, ngunit walang humakbang. What the hell? Kumunat ang noo ni Lukjan. Saan napunta si Thomas sa ganitong kritikal na sandali? Sa pagkakataong iyon, dahan-daang bumangon si Callan, pinunasan ang natitirang bakas ng dugo sa labi. Nakasuot ng solemne na ekspresyon, malamig niyang sinabi, Lukjan Owen, sa tingin mo ba ay mapilayan mo ako ng isang soullock needle? Minamaliit mo ako. Pagtingin kay Callan, malamig na sinabi ni Lukjan, stop trying to act tough, Callan. Malubhang nasugatan ka na ng soullock needle at ng aming mga pag-atake. Walang paraan para makatalyze mo ang anumang true energy. Kumpiyansa si Lukjan na si Callan ay gumagawa lamang ng matapang na pag-angkin. Ha, tawa ni Callan. Tapos, huminto siya.
Gusto mo bang subukan ang mga bagay-bagay? Sa isang kisap mata, humarap siya kay Lukjan. Ano? Namutla ang mukha ni Lukjan. Bago pa siya makapag-react, isang malakas na puwersa ang dumating. Mabilis siyang umiwas at nakatulize ang lahat ng true energy niya para depensahan ang atake ni Kalan. Sa isang iglap, lumitaw sila sa hangin. Boom! 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 Habang nagsasalpukan ang kanilang mga palad, malakas na enerhiya ang bumalot sa arena. Dahil masyadong malakas ang alon, ang mga martial artist na nakapalibot sa lugar ay nagmamadaling pumunta sa ligtas na lugar. Isang matinding labanan ang sumiklab. Kasabay nito, sa snow cavern. Palalim ng palalim ang pagpasok nina Thomas at Simon sa daanan. Ang paikot-ikot na daanan ay tila walang katapusan. Habang lumalalim sila, mas malamig. Nasaan na? Dumilim ang mukha ni Thomas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:20. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, wala pa rin silang makitang bakas ng spirit turtle. Paano ko malalaman? Sabi ni Simon. Bagamat alam niya ang sikreto dito, hindi pa siya dumaan sa mga mekanismo para makarating dito. Tumuo tayo ng mas malalim sa daanan. Hindi makapaniwala si Thomas na patay na ang espiritong pagong. Batay sa impormasyong naiwan ng prinsipe ng Orchidias, ang espiritong pagong ay nabuhay ng maraming taon. 3,000 taong gulang na ito kahit isang milenyo na ang nakalipas. Kahit na nasugatan ito, hindi ito madaling mamatay. Nagtungo ang dalawa ng mas malalim sa snow cavern. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pinakamalalim na bahagi ng daanan. May isang pool ng tubig na natatakpan ng manipis na ambon. Sa pag-scan sa kanyang paligid, sinabi ni Simon, walang ibang mga landas. Bahagyang tumango si Thomas at tumingin sa pool ng tubig sa kanyang harapan, kung buhay pa ang espiritong pagong, tiyak na nagtago ito sa ilalim ng pool. Pagkatapos sabihin iyon, kumaway siya, at nakatulize ang true energy na tumama sa ibabaw ng tubig. Boom! Lumikha ito ng isang malaking splash. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang snow cavern. Isang malaking pagong ang may taas na 10 metro at 30 metro ang haba na dahan-daang lumabas mula sa tubig. Itim ang shell nito at nababalutan ng lumot. Ang mapupulang mga mata nito na kumikinang sa dilim ay nagpasindek sa kapaligiran. Ang espiritong pagong. Nang makita ang espiritong pagong, tuwang-tuwa si Thomas. Mabilis niyang hinampas ng true energy ang spirit turtle. Gayunpaman, ang nilalang ay hindi nasaktan. Mabilis itong umalis sa tubig at malakas na ibinagsak ang buntot sa dalawa. Namutla ang mga mukha nina Thomas at Simon, at nagmamadaling umatras si Thomas. Ang buntot ng spirit turtle ay tumama sa nakapalibot na pader na bato, na naging mga durog na bato. Dumagundong. Ang snow cavern ay nagsimulang manginig, na nagpapakita ng mga palatandaan ng isang nalalapit na pagbagsak. Anong kapangyarihan? Namutla ang mukha ni Thomas, at nagmamadali siyang tumakas. Samantala, ang espiritong pagong, na nagising mula sa pagkakatulog, ay lubusang nagalit. Naghabol ito. Bagamat mabilis ang mga galaw ni na Thomas at Simon, mas mabilis ang spirit turtle sa kabila ng laki nito. Paimpol itong umabant at lumipad palabas ng snow cavern. Matapos makatakas sa snow cavern, tumalon sa langit sina Thomas at Simon. Ang espiritong pagong ay sumunod malapit sa likuran, umuungal. Ang dagandong nito ay parang kulog. Sa isang iglap, yumanig ang mga bundok at gumuho ang lupa. Sa Mount Thundersect, lahat ay nanonood sa matinding labanan ni Kalan at Lukjan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dalawang figure ang lumipad. Pagkatapos, isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong kabundukan. Sa pagyanig ng lupa, ang mga bundok ng nyebe sa malapit ay nagsimulang gumuho, na naging sanhi ng pag-avalanche. Napalingon ang lahat. Isang higanteng pagong ang makikitang lumulutang sa hangin. Ano iyon? Anong nangyayari? Napatulala ang lahat. Napatingin si James sa dalawang figure. Sila ay sina Tomas at Simon. Naguguluhan, bamulong siya, hindi ba sina Lolo at Simon Cabrol ng Mount Thundersect? Bakit sila magkasama? At saka, ano ang halimaw na iyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:21. Natarante si James. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama ni Simon ang kanyang lolo. Hindi lang iyon,
Pero bakit may isang malaking pagong na humahabol sa kanila? Ang pagong ay lumulutang sa hangin. Sa pagtingin sa karamihan ng tao na may dugong mga mata, nagpakawala ito ng dagandong. Ang nakakabinging dagandong ay parang kulog, niyayanig ang mga bundok at lupa. Ilang mas mahihinang martial artist ang sumuray-suray at nahulog, at ang ilan ay napatay pa sa lugar. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. Dumagundong. Nagsimulang gumuho ang mga gusali sa Mount Thundersect. Maging ang bundok mismo ay nagpapakita ng mga senyales ng napipintong pagbagsak. Isang dagandong mula sa nilalang ang nagkaroon ng mapang wasak na epekto. Ano ang halimaw na iyon? Dapat tayong bumalik. Tumakbo. Nagsimulang tumakbo ang mga martial artist. Nasa gitna pa rin ng matinding labanan sina Callan at Lukjan. Kahit na pagkatapos ng ilang round, hindi matalo ni isa ang isa. Malubhang nasugatan si Callan, ngunit hindi pa rin kaya ni Lukjan na talunin siya. Anong ginagawa mo, Thomas? Sigaw ni Lukjan. Lahat, makinig sa akin. Huwag magpanik. Napalingon ang lahat kay Thomas. Tiningnan niya si Spirit Turtle na lumulutang sa hangin at sinabing, ito ay isang Spirit Turtle na nabuhay ng libu-libong taon. Makakamit ng isang tao ang immortalidad sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo nito. Naguguluhan ka siguro. Hayaan mo akong magpaliwanag. As you all may know, ang Ancient Four ay may kanya-kanyang painting. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng apat na mga painting at pag-unraveling ng sekreto sa likod ng mga ito, ang isa ay maaaring makamit ang immortalidad. Nagsasabi ako ng totoo. Batay sa impormasyong naiwan ng prinsipe ng Orchid Mountain, maaari tayong maging immortal sa pamamagitan ng pagpatay sa espiritong pagong at pag-inom ng dugo nito, sabi ni Thomas. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Immortalidad. Talaga, may mga kinwestiyon sa pagiging totoo ng kanyang pahayag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Spirit Turtle ay sumugod sa kanila. Bumaba ito mula sa langit at dumaong sa Mount Thundersect. Boom! Sa isang iglap, yumanig ang lupa, at ang mga nakapalibot na gusali ay naging mga durog na bato. Ang ilang mas mahihinang martial artist ay agad na namatay sa epekto. Lahat, papatayin natin ang Spirit Turtle at makakamit ang immortalidad. Singilin. Sigaw ni Thomas. Sa isang kisap mata, humarap si James kay Thomas at nagtanong, Lolo, ikaw ba talaga ang nagnakaw ng mga painting ng tatlo pang pamilya? Wala akong panahon para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Pag-uusapan natin ito mamaya. Malubha ang sitwasyon. Kasabay nito, maraming tao ang sumisingil palabas ng bulwagan na malapit ng gumuho. Sila yung pinatay daw ni James. Si Tobias ang nangunguna. Sila ay nagkukunwari sa kanilang pagkamatay sa lahat ng oras na ito, kaya sila ay may magaspang na ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Nais nilang ipakita ang kanilang mga sarili sa pinakakritikal na sandali. Gayunpaman, narinig nila ang sigaw ni Thomas pagkatapos lumitaw ang nilalang. Thomas, isipin na buhay ka pa pagkatapos ng napakatagal na panahon. Nagsumikap ka para magudyok ng alitan sa pagitan ng Ancient Four at tipunin ang lahat sa Mount Thundersect para sa kapakanan ng pagpatay sa Spirit Turtle at pagkamit ng immortalidad. Lumapit si Tobias sa likuran niya at malamig na nagtanong. Nakatutok ang tingin ng lahat kay Thomas. Ang ilan ay nagdududa sa kanyang mga salita. Maaari bang bigyan sila ng Spirit Turtle blood ng immortalidad? Sa sandaling iyon, kahit si Jackson Cabral ay lumitaw. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan para makihalubilo sa karamihan. Ngayon, inalis niya ang sombrero at sumigaw, huwag magpanik, lahat. Mga disipulo ng Mount Thundersect, umatras. Sa ilalim ng kanyang organisasyon, ang mga disipulo ng Mount Thundersect ay umatras ng maayos. Hahaha, immortality, tumawa si Callan. Nag-aalok ako sa iyo ng aking pasasalamat, Thomas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:22. Pagkatapos, si Callan ay sumugod patungo sa Spirit Turtle. Pambihira ang bilis niya. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa ibabaw ng Spirit Turtle. Pagkatapos, itinaas ang kanyang braso, ang nakakatakot na true energy ay natipon sa kanyang palad at bumaba mula sa langit, na tumama sa ulo ng Spirit Turtle. Gayunpaman, ang Spirit Turtle ay may makapal na balat. Kahit na ang kapangyarihan ni Callan ay mahusay at ang kanyang tunay na enerhiya ay walang kapantay,
hindi niya kayang harapin ang anumang malaking pinsala sa Spirit Turtle. Matapos salakayin, ang Spirit Turtle ay nagalit at hinampas ang buntot nito laban kay Kalan. Tinamaan si Kalan at agad na pinalipad, tapos, samuka siya ng isang subo ng dugo. Bago pa man ito, malubha na siyang nasugatan. Nang makita ang espiritong pagong at marinig na ang dugo nito ay maaaring magbigay ng immortalidad sa isang tao, dali-dali siyang kumilos. Gayunpaman, labis niyang minamaliit ang Spirit Turtle. Matapos tamaan ng buntot nito, lumala ang kanyang kalagayan. Matapos mapalipad ng espirito pagong si Kalan, agad na kumilos si Thomas. Alam niyang hindi itataya ng iba ang kanilang buhay kung hindi siya gagawa ng unang hakbang. Sa sandaling iyon, sumunod si Simon malapit kay Thomas. Nang makita ni Delaney si Simon, napakunot ang kanyang mga kilay. Hindi ba iyan ang Grand Patriarch? Hindi ko alam na buhay pa pala siya. Bagamat hindi pa niya nakita ng personal si Simon, nakita na niya ang larawan niya noon. Grand Patriarch, tanggapin mo ang aking espada. Sigaw ni Delaney. Pagkatapos, inihagis niya sa hangin ang frost sword sa kanyang kamay. Walang kapintasang hinuli ni Simon ang espada at binunot ito. Swish! Habang hawak ang frost sword, inilunsad ni Simon ang ice sword art. Ang cold energy ay naging yelo na naging espada. Pagkatapos, hinampas nito ng malakas ang espiritu pagong. Isang matinding labanan ang sumiklab sa kalangitan. Bumagsak ang mga bundok, at yumanig ang lupa. Lahat, ang Spirit Turtle ay papasok sa isang mahinang yugto isang beses bawat 100 taon. Ngayon, ito ay kasalukuyang nasa mahina nitong yugto. Kung hindi tayo mag-strike ngayon, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na gawin ito sa hinaharap, sumigaw si Thomas. Nagsasabi ka ba ng totoo, Thomas? Dumating ang isang boses na nagdududa. Wala akong sinasabi kundi ang totoo. Si Simon Cabral, ang Grand Patriarch ng Mount Thunder Sect ay makapagpapatunay sa akin. Sabi ni Simon, tama, nagsasabi siya ng totoo. Ang Mount Thunder Sect ay itinatag ng prinsipe ng Orchid upang bantayan ang selyadong palayo na Spirit Turtle. Ngayong dumating na ang oras, tinanggal ko ang selyo at pinakawalan ang Spirit Turtle. Nang marinig ito, maraming makapangyarihang figure ang nag-alinlangan. Matanda na ang mga martial artists sa ikawalong ranggo. Malapit na silang matapos. Ngayon, ang pagkakataong makamit ang immortalidad ay nasa harapan nila. Tutulungan kita, sabi ng isang boses. Pagkatapos, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ito ay si Winston Blythe, Grand Patriarch ng Blithiz. Sa paghusga sa kung paano naganap ang labanan sa pagitan ni Kalan, Thomas, Simon, at ng Spirit Turtle, alam ni Winston na malakas ang Spirit Turtle. Kaagad, ginamit niya ang Blythe Fist of Abomination, ang signature martial arts skill ng Blithiz. Sa ibaba, pinagmamasdan ni Bennett Caden ang labanan. So ito ang sikreto ng 4 na paintings. To think na nagawang tipunin sila ni Thomas at mabuksan ang sikreto sa likod nila. Kawalang kamatayan, napakagandang pag-asa. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan, maging si Bennett. Ngayon, nasa harap niya ang sikreto sa pagkamit ng immortalidad. Sa pagsali ni Winston sa labanan, tumalon si Bennett sa himpapawid at sumali rin sa labanan. Sa Johnstons, si Yakov Johnston ay umaatres kasama ang mga disipulo ng mga Johnston. Pagkatapos umalis sa Mount Thunder Sect, pinanood niya ang matinding labanan na nangyayari sa himpapawid. Kawalang kamatayan, nagdilim ang mukha niya. Kailangan kong makuha ang dugo ng Spirit Turtle. Umalis sa lugar na ito kaagad. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, siya ay pumailang lang sa langit at nagmadali patungo sa labanan. Gusto rin niyang patayin ang Spirit Turtle at siya ang unang kumonsumo ng dugo nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:23. Sa pagsali ni Bennett Caden sa labanan, mayroon na ngayong 4 na ikawalong ranggo na martial artist na lumalaban sa Spirit Turtle, sina Thomas Caden, Simon Cabral, Winston Blythe, at si Bennett mismo. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang sulok at nagsagawa ng kanilang sariling signature martial arts skill. 4 na sinag ng true energy ang tumama sa Spirit Turtle. Gayunpaman, ang shell ng Spirit Turtle ay hindi maarap. Kahit na ang mga martial artists sa ikawalong ranggo ay hindi man lang nakagawa. Dumagundong.
Hinampas ng malalakas na alon ng true energy ang paligid, at nagkawatak-watak ang mga kalapit na bundok. Sa ibaba, marami ang patay. Ang ilang mahihinang martial artist ay patay na, samantalang ang ilang mas malakas ay nasugatan. Sa asensya, lahat ng mas mababa sa ikatlong ranggo ay tumatakas para sa kanilang buhay. Habang pinagmamasdan ang matinding labanan sa langit, nagdilim ang mukha ni James. Napakahirap niyang lipulin ang Gusek, ngunit hindi niya akalain na ang kanyang lolo, si Thomas, ang magiging utak sa likod ng mga eksena. Tinipon pa niya ang lahat ng martial artist dito sa Mount Thunder Conference para patayin ang Spirit Turtle at makamit ang immortalidad. Sa unang pagkakataon, naghinala siya sa motibo ng kanyang lolo. Hindi na niya maintindihan kung anong klaseng tao ang kanyang lolo. Matapos mapalipad si Callan, agad niyang inayos ang kanyang paghinga para mapatatag ang kanyang mga sugat. Nang makitang marami ang sumama sa away, ninais ni Callan na siya ang unang makakuha ng dugo ng pagong na espiritu. Tumalon siya sa ere at sumama ulit sa labanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Kung tutuusin, siya ay malubhang nasugatan. Kung pinaghirapan niya ang kanyang sarili, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nakakunot ang kilay ni Luke Jan habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Nang makitang marami pa ang nagsimulang sumali sa away, sumabak din siya. Pagkatapos, marami pang iba ang sumama sa labanan. Hindi sila mga martial artist sa ika-8 ranggo, ngunit sa halip ay pinakamataas sa ika-7 ranggo. Ang napakahusay na true energy ay umalangaw sa buong Mount Thunder Sect. Kahit si James ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Habang pinagmamasdan ni James ang kaguluhan, hindi niya maiwasang mapasigaw. Pagkatapos, nakita niya si Maxine na hinahampas ng alon mula sa malayo. Siya ay bumagsak sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo, na nagpapula ng kanyang puting damit. Kahit na sinubukan niyang bumangon, ang mga alon ng true energy ay masyadong malakas. Sa sandaling siya ay tumayo, ang lupa ay dumagundong, at siya ay sumuray-suray at nahulog muli. Mabilis na tumakbo si James papunta sa kanya, hinawakan ang braso niya, at hinayla siya palabas ng rehiyon. Pagkaalis sa lugar, ibinaba niya ito. "What the hell? Bakit hindi ka umalis?" tanong niya sa kanya. Ngayon, ang pagkakataong makamit ang immortalidad ay nasa harapan nila. "Tutulungan kita," sabi ng isang boses. Pagkatapos, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ito ay si Winston Blythe, Grand Patriarch ng Blithiz. Sa paghusga sa kung paano naganap ang labanan sa pagitan ni Callan, Thomas, Simon, at ng Spirit Turtle, alam ni Winston na malakas ang Spirit Turtle. Kaagad, ginamit niya ang Blythe Fist of Abomination, ang lagda. Martial arts skill ng mga Blithiz. Sa ibaba, pinagmamasdan ni Bennett Caden ang labanan. So ito ang sikreto ng 4 na paintings. To think na nagawang tipunin sila ni Thomas at mabuksan ang sikreto sa likod nila. Kawalang kamatayan, napakagandang pag-asa. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan, maging si Bennett. Ngayon, nasa harap niya ang sikreto sa pagkamit ng immortalidad. Sa pagsali ni Winston sa labanan, tumalon si Bennett sa himpapawid at sumali rin sa labanan. Sa Johnstons, si Yakov Johnston ay umaatres kasama ang mga disipulo ng mga Johnston. Pagkatapos umalis sa Mount Thunder Sect, pinanood niya ang matinding labanan na nangyayari sa himpapawid. Kawalang kamatayan. Nagdilim ang mukha niya. Kailangan kong makuha ang dugo ng Spirit Turtle. Umalis sa lugar na ito kaagad. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, siya ay pumailang lang sa langit at nagmadali patungo sa labanan. Gusto rin niyang patayin ang Spirit Turtle at siya ang unang kumonsumo ng dugo nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:24. Lahat sila ay nasugatan. Ang ilan ay nakahiga pa sa mga stretcher. Pagtingin kay Jackson Cabrol na nangunguna, nagtanong si James, "Ano ang nangyari, Sect Leader Cabrol?" Wearing a grim expression, Jackson said, "Hindi na tayo makakaalis." Isang hukbo ang lumitaw na may mga artilleria, tangke, armored na sasakyan, at maging ang mga sasakyang panghimpapawid sa labas ng Mount Thunder Sect. Inatake kami habang sinusubukang tumakas. Marami ang napatay. Isang hukbo. Sabay na bulalas nina James at Maxine. Oo,
Seryoso ang ekspresyon ni Jackson. Tanong ni James, aling hukbo? Umiling si Jackson. Hindi ko alam. Ito ay sapat na malinaw, hindi ba? Ito siguro ang balak ng hari. Plano niyang lipulin ang lahat ng martial artists sa loob ng Mount Thundersect. Damn it. Ang aking mga ninuno ay minsang lumaban sa tabi ng matandang hari at nagsagawa ng mga pangunahing serbisyo. Plano ng bagong hari na paalisan tayong lahat ngayong payapa na ang bansa dahil natatakot siya sa ating martial prowess. Marami ang nagsalita na galit na galit. Kumunat ang noo ni James, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang makapangyarihang mga figure ay nasa gitna na ngayon ng isang matinding labanan laban sa Spirit Turtle. Hindi natin sila maaaring lapitan, at hindi rin tayo makaalis sa lugar na ito na ang hukbo ay nakatalaga sa labas. Sinabi ni Jackson, maaari lang tayong magtungo sa underground shelter ng Mount Thundersect. Tumingin sa kanya si James na nagtataka. Ipinaliwanag ni Jackson, may isang underground shelter na itinayo ng tagapagtatag ng Mount Thundersect. Kahit anong sitwasyon sa labas, siguradong ligtas tayo doon. Nagmamadaling sabi ni Maxine, I don't think it's a good idea. Hindi mo ba nakita kung gaano kahigpit ang labanan? Maging ang mga bundok ay gumuho. Kung papasok tayo sa underground shelter, baka mabaon tayo sa ilalim ng mga durog na bato. Wala tayong choice, kaya kailangan lang nating mag-isip ng paraan para makaalis. Alam ni Jackson na ang Mount Thundersect ay magiging guho sa matinding pakikipaglaban sa Spirit Turtle. Kapag nangyari iyon, ililibing sila sa ilalim ng lahat ng mga durog na bato. Gayunpaman, wala silang ibang mga pagpipilian. At least may shot sila sa survival. Sa pagtingin sa mga nakaligtas, tinanong niya, ano ang iyong opinyon tungkol dito? Plano mo bang sundan ako sa underground shelter o manatili dito? Mananatili dito. Mamamatay tayo kapag dumating ang hukbo. Kahit na hindi na sumulong ang hukbo, sasali tayo kapag tumindi ang labanan. Dapat tayong pumunta sa underground shelter ng sabay-sabay. Maraming tao ang nagsalita. Utos ni Jackson, Delaney, akayin mo sila sa underground shelter mula sa kabilang daanan. Mananatili ako sa labas pansamantala. Kapag natapos na ang labanan at nabaon kayong lahat sa ilalim ng mga durog na bato, gagawin ko. Mag-isip ng paraan para iligtas ka. Ma'am. Tumanggaw si Delaney at tumingin sa mga nakaligtas. Lahat, mangyaring sumunod sa akin. Napatingin si James kay Maxine. Dapat pumunta ka rin. Sinulyapan siya nito. Ano naman sayo? Sabi ni James, naabot ko na ang ikapitong ranggo. May mga paraan ako para protektahan ang sarili ko. Naiintindihan. Hindi na nagsalita pa si Maxine at umalis na lang kasama si Delaney at ang iba pa. Di nagtagal, si James at Jackson na lang ang natira. Habang walang magawa ang mukha, sinabi ni James, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, pinagmamasdan ni Jackson ang labanan sa malayo, na nagsasabing, nagsasabi ba ang lolo mo ng totoo? Naglalaman ba ang apat na painting ng impormasyon tungkol sa Spirit Turtle? Talaga bang maipagkalob sa atin ng dugo nito ang immortalidad? Umiling si James. Paano ko malalaman? Luigi pa rin ako. Dapat tayong maghintay at tingnan kung gayon, sabi ni Jackson. Hintayin na lang nilang patayin ng iba ang Spirit Turtle. Habang nanonood ng matinding labanan, napabuntong hininga si James. Natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Kung ang dugo ng tunay na pinahihintulutan ng Spirit Turtle ang isa na makamit ang immortalidad, magkakaroon ng panibagong pag-ikot ng matinding labanan kapag napatay nila ang Spirit Turtle. Kaunti na lang ang huling tatawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1225. Ang mga hangarin ng tao ay walang katapusan, lalo na ang pagnanais na mabuhay magpakailanman. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Habang mas matagal ang buhay ng isang tao, mas matatakot siya sa kamatayan. Kung ang dugo ng Spirit Turtle ay tunay na nagpapahintulot sa isa na makamit ang immortalidad, magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga martial artist pagkatapos nilang patayin ito. Sino ang huling tatayo? Walang ideya si James. Paimpol niyang pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Sa kalangitan, ang lahat ng mga martial artist ay nagsagawa ng kanilang sariling signature martial arts skills. Hinampas ng sunod-sunod na alon ng true energy ang Spirit Turtle.
Umuungol. Sa galit, ang buntot ng Spirit Turtle ay humampas. Ang malakas na puwersa ay nagpadala ng 3 martial artist na lumilipad. Nagsuka sila ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Habang pinapanood niya ang matinding labanan, biglang bumilis ang tibok ng puso ni James. Ang Espiritu Pagong ay tila hindi magagapi. Hindi ito nasaktan sa kabila ng pag-atake ng napakaraming martial artist mula sa lahat ng panig. Hindi lang iyon, tila isa-isang nasugatan ang mga sumalakay. Sa larangan ng digmaan, maging si Thomas ay nasugatan. Sinamantala niya ang isang pagkakataon at umatras. Pagkatapos, sa labas ng lugar kung saan nagaganap ang labanan, pinagmasdan niyang mabuti ang sitwasyon at pinagmasdan ang kalagayan ng lahat. Alam niya ang kahinaan ng Espiritu Pagong. Kapag hangina na ang Spirit Turtle, gagawa siya ng hakbang. Gayunpaman, bago iyon, kailangan niyang maghintay para sa iba pang mga martial artist na hangina din. Siya lamang ang karapat-dapat na makamit ang immortalidad. Dahil alam ni Simon ang tungkol sa layunin ni Thomas, sinimulan niyang iligtas ang kanyang lakas. Matapos manood ng ilang sandali, naniwala si Thomas na hindi nila mapapatay ang Espiritu Pagong kung magpapatuloy ito. Kaagad, nakatalyze niya ang true energy at mabilis na sumugod patungo sa Spirit Turtle. Ang tunay na enerhiya ay naging isang mahabang espada. Hawak ang espada sa kanyang kamay, lumitaw si Thomas sa itaas ng Spirit Turtle. Pagkatapos, sa isang kisap mata, tinusok niya ng espada ang mata ng Spirit Turtle. Umuungol. Dahil sa galit, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa loob ng Spirit Turtle. Nataman si Thomas. Siya ay pinalipad at bumagsak sa lupa malapit sa isang gumuhong nyebe. Bundok. Bumulwak ang dugo mula sa mata ng Spirit Turtle. Pagkatapos, pasuray-suray itong paatras. Pinunasan ng dugo sa kanyang labi. Nahihirapang bumangon si Thomas at sumigaw, "Bilisan mo, nasugatan ang Espiritong Pagong. Kapag napatay natin ito, makukuha ng lahat ang dugo nito. Hindi lang isa ang makakamit. Immortalidad, ngunit ang dugo nito ay maaaring magpalakas pa ng tunay na enerhiya ng isang tao at hayaan ang isa na maabot ang ika-9 na ranggo." Umalangaw-ngaw ang boses ni Thomas sa buong kabundukan. Ngayong alam na ng lahat na ang Spirit Turtle ay nasugatan, inilunsad nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Samantala, sinubukan ng Spirit Turtle na tumakas. Habang tumatakas, bumulwak ang dugo mula sa sugat nito. Maging ang dugo nito ay naglalaman ng nakapangangilabot na kapangyarihan ng kaagnasan. Lahat ng bagay na nakipag-ugnayan dito ay nasira ng hindi na makilala. Sa isang ligtas na rehiyon na hindi masyadong malayo, nakatayo doon ang isang babaeng nakasuot ng sombrerong kawayan. Si Thea pala. Nag-aalala siya na hindi na niya makikita si James pagkatapos umalis. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang bumalik. Pinagmamasdan niya ang labanan mula sa malayo at nakita niya ang hitsura ni Thomas at isang higanteng pagong na humahabol sa kanya. Nanatili si Thea sa isang ligtas na lugar. Ngayon, gayunpaman, ang Espiritu Pagong ay patungo sa kanyang direksyon. Nang makita ito, namutla ang mukha niya, at agad siyang tumakbo. Sinusubukan ng Espiritong Pagong na tumakas sa himpapawid. Gayunpaman, dahil nasugatan ito, mabagal ang paggalaw nito. Hindi lang iyon, maraming makapangyarihang martial artist ang humahabol dito. Matapos mapanood ang galaw ni Thomas, sinimulan nilang puntiryahin ang ulo ng Spirit Turtle. Sa maikling panahon, ang Spirit Turtle ay duguan sa lahat. Nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa langit. Si Thea na nagtangkang tumakas ay tinamaan ng isang patak ng dugo. Arg! Kumukulo ang dugo ng Espiritong Pagong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:26. At the moment of contact, napasigaw si Thea sa sakit. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at namilipit sa hapdi. Mas maraming dugo ang damaloy. Sa isang iglap, napuno ng dugo si Thea. Nakahiga siya sa lupa, nawalan siya ng malay. Habang tumatakas ang Espiritong Pagong, hinabol ng iba. Sa galit, nag-ipon ng lakas ang Spirit Turtle at muling humarap sa mga humahabol sa kanya. Ang matinding labanan ay tumagal ng ilang oras. Ang Spirit Turtle ay pagod, habang ang mga martial artist ay nasugatan. Nang makitang dumating na ang oras, inilunsad ni Thomas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at hiniwa ang ulo ng Spirit Turtle. Sa sandaling iyon,
Isang core ang nahulog. Kumikislap ang pulang core na kasing laki ng basketball. Isang core. Nang makita ang kaibuturan, nawalan ng malay ang lahat. Sa sandaling iyon, lubos nilang nakalimutan ang pagkuha ng dugo ng pagong. Alam nila na ang isang core ay lubos na magpapalakas ng kanilang lakas. Hindi lang iyon, ito ang ubod ng 1,000 taong gulang na pagong na espiritu. Higit pa ang halaga nito kaysa sa dugo ng pagong. Sinusubukan lamang ni Thomas na makuha ang apdo nito. Hindi niya inaasahan na may laman sa loob ng ulo nito, ngunit alam niya na ito ay hindi mabibili. Dahil siya ang pinakamalapit sa kaibuturan, agad niya itong kinuha sa sandaling ito ay lumitaw. Sa sandaling iyon, maraming mga martial artist ang nagmadali at naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Damn it! Nagmura si Thomas. Paano sila nagkakaroon pa rin ng napakaraming lakas sa kabila ng napakatagal na pakikipaglaban? Sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Thomas sa paglipol sa iba. Paimpol siyang tumakas na may hawak na core sa kamay. Kapag napino niya ang kaibuturan pagkatapos magtago, hindi na siya magagapi. Thomas, nagsinungaling ka sa akin. Hawak ang frost sword sa kanyang kamay, nagmura si Simon. May deal tayo, Thomas. How does you try to have it all yourself? Tumigil ka nga dyan. Pagkatapos, iwinagayway niya ang frost sword. Nagpigil si Simon sa pakikipaglaban sa spirit turtle kanina lang. Ngayong ginagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, yumanig ang lupa. Nilamon ng malakas na sword energy ng frost sword ang paligid. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga martial artist ay sumalakay din, at si Thomas ay kinubkob sa lahat ng panig. F*6, nagmura siya. Walang pagpipilian si Thomas kundi ihagis ang core sa kanyang kamay sa isang tabi. Tinamaan ito ng mga pag-atake. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ito at nagkalat sa hangin. Agad namang humabol ang mga martial artist. Nang makitang hinahabol nila ang pira-pirasong ubod, sumilay ang ngisi sa mukha ni Thomas. Siya ay mabilis na bumaba mula sa langit at nagpakita sa harap ng bangkay ng espiritu pagong. Pagkatapos, ang true energy ay nag-transform sa isang espada, na ginamit niya para tumusok sa katawan ng nilalang at makuha ang apdo nito. Bagamat ang core ay isang hindi mabibailang bagay, ang halaga nito ay nabawasan ng husto ngayong ito ay pira-piraso. Matapos makuha ang apdo, nakuha rin ni Thomas ang ilang dugo ng nilalang. Pagkatapos, naglabas siya ng isang mini e-bomb, inihagis ito sa bangkay ng spirit turtle, at nagtago. Boom! Ang espiritu pagong ay binomba sa magkapira-piraso. Pagkatapos, lumitaw si Thomas sa tuktok ng isang bundok ng nyebe at pinagmasdan ang kanyang paligid. Ang iba pang mga martial artist ay nasa gitna ng isang matinding labanan para sa core. Ipaglaban mo ang puso mo. Sa huli, ako ang mag-aani ng lahat ng benepisyo. Hikakled. Kasabay nito, ilang kilometro ang layo mula sa Mount Thundersect. Isang hukbo ang nakagarrison dito. Nangunguna si Gloom, na ilang oras nang naghihintay. Gayunpaman, ang matinding labanan ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng paghina. Nakakatakot, hindi niya mapigil ang mapasigaw. Hindi niya akalain na magkakaroon pa rin ng napakaraming makapangyarihang figures sa loob ni Sol. Mula ngayon, wala nang makapangyarihang martial artist sa Sol. Kapag ang lahat ng tao dito ay namatay, ang iba't ibang sekta at pamilya ay magiging walang tayman. Mas madaling mapupuksa silang lahat, bulong niya. Tapos, tumalikod siya at nagutos, malapit na. Maghanda sa pagpapasabog ng bomba. Gusto kong nasa posisyon ang lahat ng combat aircraft. Sa sandaling sumabog ang mga bomba, gusto kong ganap mong patagin ang bulubundukin. Walang aalis ng buhay sa lugar na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 12:27. Si Thea ay ganap na natatakpan ng dugo ng espiritu pagong. Kumukulo ang dugo, at nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan. Kasabay nito, ang dugo ay kumalat sa kanyang damit at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang balat. Pakiramdam niya ay may kapangyarihan na dumaloy sa kanyang katawan at bumubulusok sa kanyang utak. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, natauhan siya. Arg! Sa sandaling nagising siya, sumasakit ang ulo niya. Hindi niya maiwasang mapaungol sa sakit. Boom! Sa sandaling iyon,
Yumanig ang mga bundok sa tunog ng pagsabog, at gumuho ang lupa. Agad siyang napatayo sa gulat. Pagkatapos, mas maraming pagsabog ang dumating. Boom! 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 Nagsimulang magpanik si Thea. Samantala, kasama ni James si Jackson. Ang spirit turtle ay napatay, at ang core nito ay nahati sa maraming maliliit na piraso. Maraming makapangyarihan. Martial artists ay dukang ito para sa core. Parehong nagpaplano silang magtungo sa larangan ng digmaan upang obserbahan ang sitwasyon nang mangyari ang pagsabog. Halos mawalan na ng paa ang dalawa. Anong nangyari? Nagpanik si Jackson. Matapos pakalmeyan ang sarili, lumingon si James. Dumagundong. Sa hindi kalayuan, yumanig ang lupa, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. F***6. Nagmura si James. Bilisan mo, tumakbo ka. May mga bambang nakatanim kahit saan sa ilalim ng lupa. Pinasabog na sila. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nakatalyze niya ang true energy at nakatakas. Boom! Sa sandaling siya ay tumakas, ang lupa ay sumabog, at isang kadena ng mga pagsabog ang nangyari sa paligid ng Mount Thundersect. Ang matinding labanan mula noon ay lubhang napinsala sa mga bundok. Sa pagsabog ng mga bomba, ang ilan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nang makitang gumuguho ang mga bundok, namutla ang mukha ni Thea. Tulong, sigaw niya. Sinubukan niyang i-catalyze ang true energy para makatakas. Gayunpaman, sa sandaling na-catalyze niya ang true energy, nakaramdam siya ng matinding kirot sa buong katawan niya. Mahal, hindi siya makatakas. Habang yumanig ang lupa, nasuray-suray siya at bumagsak sa lupa. Nawala ang kulay sa kanyang mukha habang siya ay nagsusumamo ng tulong. Gayunpaman, hindi maririnig ang kanyang boses sa mga tiwangwang na bahaging ito ng mga bundok. Maya-maya, may lumitaw na bitek sa lupa at papunta sa kanya. Nang makita ito, natarante si Thea at sinubukang tumakas, ngunit nang tumalikod siya, nabagsak niya ang sarili sa isang bato. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa sakit. Darling, nasaan ka? Iligtas mo ako. Napasigaw si Thea sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, maraming mga combat aircraft ang lumitaw sa kalangitan at naglunsad ng ilang missile. Boom! 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 Ang mga missile ay tumama sa rehiyon, at ang lupa ay yumanig. Natigilan ang lahat na humahabol sa core. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, ni hindi nila alam kung bakit may mga combat aircraft na nagbobomba sa lugar na kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, mabilis silang umiwas habang pinaulanan sila ng mga missile. Sa tuktok ng isang bundok ng nyebe, si Thomas ay iniskan ang kanyang paligid habang nakatayo sa isang bato. Nakasuot ng solemn na ekspresyon, tumingin siya sa combat aircraft at bomb-ulong, ano ang sinusubukang gawin ng hari. Balak ba niyang lipulin ang lahat dito sa Mount Thundersect? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng paghingi ng tulong. Kumunat ang noo ni James. What the hell? Boses ba ito ni Thea? Naisip niyang baka mali ang narinig niya ang boses. Itinoon ang kanyang isip, nakinig siyang mabuti. Tapos, narinig niya. Sa isang kisap mata, nawala siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:28. Sa isang iglap, humarap siya kay Thea. Pagkatapos, winuwagayway ang kanyang braso, natipon ang malakas na enerhiya sa kanyang palad, na humila kay Thea palapit sa kanya. Hinawakan niya si Thea at tinanong, bakit nandito ka pa Thea? Akala ko bumalik ka kagabi. Sir Caden. Nang makita si Thomas, napaluha si Thea. Nang makita ang buong dugo sa kanya, kumunot ang kilay ni Thomas at nagtanong, nasugatan ka ba? Pagkatapos, hinayla ang braso ni Thea, kinuha niya ang pulso nito. Dumilim ang mukha ni Thomas. Anong kapangyarihan? Sa sandaling iyon, isang missile ang lumipad patungo sa kanila. Tara na. Bilang isang ikawalong ranggo na martial artist, naramdaman ni Thomas ang panganib. Hinayla sa braso si Thea, mabilis silang nakatakas. Pagkatapos, umulan ang mga missile sa rehiyon kung saan sila kanina pa. Boom! Ang buong rehiyon ay agad na pinatag, at ang mga labi ay nagkalat sa hangin. 100 o higit pang combat aircraft ang umikot sa kalangitan at patuloy na pambobomba sa lugar na walang tigil. Kahit na sila ay mga martial artists sa ikawalong ranggo,
hindi nila nakayanan ang walang humpay na pambobomba. Hindi lamang iyon, ang kanilang mga naunang pinsala ay nagpalalo pa sa kanilang sitwasyon. Damn it! Nagmura si Thomas habang sinusubukang tumakas kasama si Thea. Wait lang. Kapag umalis na ako sa lugar na ito, sisiguraduhin kong masusunog kayo sa impyerno. Gayunpaman, napakaraming sasakyang panghimpapawid sa himpapawid. Si Thomas ay isang 8th rank martial artist, ngunit hindi niya masira ang pagkubkob sa tabi ni Thea. Sa desperasyon, mabilis siyang nagtungo sa snow cavern. Ito ang tanging lugar na maaaring magligtas ng kanilang buhay. Gumuho ang bundok, ngunit pambihira ang bilis ni Thomas. Nagawa niyang makasakay sa snow cavern sa takdang panahon bago ibinaon ng mga durog na bato ang pasukan sa ilalim. Nagkaroon pa rin ng kaguluhan sa labas. Samantala, ang mga nakapalibot na bato sa snow cavern ay ginagawang mga durog din. Walang pagpipilian si Thomas kundi ang tumungo pa sa daanan. Habang dumadaan sa bakal na pinto, nakita niya ang malevolent sword sa lupa. Mabilis niya itong kinuha at pinaandar ang true energy para sugpuin ang malisyosong pag-iisip ng malevolent sword. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng daanan. Bagamat tumahimik na ito, may mga bahagyang paggalaw pa rin ng lupa na dumadagandong sa ilalim nila. Gayunpaman, ang snow cavern na tila artificial na itinayo ay napakatibay. Sir Kayden, ang katawan ko, sobrang init ng pakiramdam ko. Si Thea, na may malay pa, ay naramdaman ang isang bola ng apoy na sinusunog ang kanyang kaloob-looban. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang damit. Ang babaeng ito, mabilis na tinamaan ni Thomas ang mga acupuncture point ni Thea. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pulso. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, ano ang nangyari, Thea? Namula ang mga pisngi ni Thea, at may suot siyang masakit na ekspresyon. Hindi ko alam. Dugo ang bumuhos mula sa langit. Nakipag-ugnayan ako dito at nangyari ito. Ang dugo ng espiritong pagong, bumungad sa mukha ni Thomas ang realisasyon. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang mga palad sa likod ni Thea, at ang malakas na true energy ay pumasok sa kanyang katawan. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang true energy para pinuhin ang puro at potent energy na nakakulong sa loob niya. Kasabay nito, sa labas, si James at Jackson ay tumatakas para sa kanilang buhay. Hindi na ito matutuloy, James. Masyadong puro ang mga atake nila. Mamamatay tayo kung magpapatuloy ito, nag-aalalang sabi ni Jackson. Damn it, nagmura si James. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabisyo ang hari. Hindi na sila makakapasok pa. Kung hindi, papatayin sila. Bumalik tayo. Walang ibang pagpipilian. Maaari lamang silang bumalik at hanapin ang taong namamahala sa hukbo. Ma'am, tumanggaw si Jackson. Mabilis na tumalikod si James. Sa lahat ng ito, siya ay tensyonado, natatakot sa anumang paparating na mga missile. Pambihira ang bilis niya. Hindi nagtagal, nasa labas na siya ng Mount Thundersect. Sa labas ng Mount Thundersect, mayroong isang hukbo na nakagarrison doon. Pagtingin sa patag na bulubundukin, sumilay ang ngisi sa mukha ni Gloom. Sa sandaling iyon, isang kawal ang tumakbo palapit sa kanya at nagsabi, "Sir, may nakalusot." Dumilim ang mukha ni Gloom, at sinabi niya, "Hindi ba tinutusan kitang barilin ang sino mang aalis?" "Ako, ito ay ang Dragon King, ang Emperor." Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ni Gloom. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1229. Nakatakas sina James at Jackson sa Mount Thundersect. Sa di kalayuan ay may hukbong nakapwesto. Ang mga tangke, artilleria, at maraming sundalo na armado ng mabibigat na armas ay natipon. Nang makita ito, napakunot ang noo ni James. Samantala, nakilala ng hukbo si James sa pamamagitan ng mga drone nito. Kaya, hindi sila kumilos ng walang ingat sa halip ay naghintay ng utos mula sa kanilang mga nakatataas. Naglakad si James patungo sa hukbo at huminto humigit kumulang 100 metro ang layo mula sa kanila. Pagkatapos, pinalakas ang true energy, umungal siya, hinihiling kong makita ang iyong kinauukulan. Gayunpaman, walang tumugon. Binobomba pa rin ng combat aircraft ang lugar. Hindi na nakatakas ang mga martial artist na grabeng nasugatan. Damn it! Dumating ang isang galit na dagandong.
Pagkatapos, isang figure ang pumailanglang sa langit. Habang hawak ang Frost Sword, naglaslad siya. Ang sword energy ay tumama sa isang combat aircraft, na agad na nagkawatak-watek at bumagsak sa lupa. Si Simon Cabral, isang martial artist sa ikawalong ranggo ang tumayo sa tuktok ng Power Pyramid. Nang umungal ang isang ikawalong ranggong martial artist, maging ang lupa ay yumanig. Daga-tat-tat, sa sandaling lumitaw si Simon sa himpapawid, hindi mabilang na mga combat aircraft ang nagpaputok, at milyon-milyong bala ang sumabog. Sa isang iglap, nawala si Simon upang muling lumitaw sa ibaba sa mga bundok. Tapos, wala na siya. Nagsisimula palang gumanti ang ibang martial artist. Mula sa ibaba, tumama ang malakas na true energy sa combat aircraft na umiikot sa kalangitan. Hindi nagtagal, marami ang nabaril. Nabaril ng kalaban ang ilan sa ating sasakyang panghimpapawid. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Gloom, at malamig niyang sinabi, ilunsad ang Air Force One missile at patagin ang buong rehiyon. Walang paraan na makakaligtas sila rito. Air Force One missile. Natigilan ang mga sundalo. Bilis, nauubusan na tayo ng oras. Sir, ang Air Force One missile ay nagtataglay ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Mangyaring muling isaalang-alang ang iyong desisyon. Siya nga pala, gustong makilala ka ng Dragon King. Kaharap na niya ngayon ang pangunahing puwersa. Pupunta ako upang tingnan. Maya-maya, lumitaw si Gloom. Nang makita siya, hindi na nagulat si James. Anong ginagawa mo, Gloom? Malamig na tanong niya. Naglalakad papunta kay James, sinulyapan siya ni Gloom. Nagpapatupad ng utos. Kaninong order? Seryoso ang ekspresyon ni James. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang Mount Thunder Sect ay puno ng ilan sa pinakamakapangyarihang martial artist ni Sol. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Malamig na sabi ni Gloom, dapat matagal na silang patay. Ito ay panahon ng kapayapaan. Ang kanilang pag-iral ay negatibong naapektuhan ang pagtatayo ng bansa at ang proseso ng paggawa ng desisyon ng mga nakatataas. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa kanilang lahat ay maaaring umunlad ang bansa. Putol ng Kree Asterisk P. Sabay-sabay na umatras. Huli na. Dumilim ang mukha ni Gloom. May blood feud na kami ngayon. Walang makakayanan ang kahihinatnan kung mabubuhay sila at gagantay sa atin. Kailangan nilang mamatay. Handa pa akong ilunsad ang Air Force One missile. Maglakas loob ka. Dumilim ang mukha ni James. Ang paglulunsad ng gayong mapanirang sandata ay nangangailangan ng nagkakaisang pag-aproba ng lahat ng partido. Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na gawin ito? Sabay-sabay na umatras. James, hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Gayunpaman, ang hari ay nagbigay ng utos na lipulin ang lahat sa loob. Wala nang balikan. Tumigas ang ekspresyon ni Gloom. Retreat. Imposible. Tinawid na nila ang lahat ng martial artist sa Sol. Kung sila ay umatras ngayon at nag-aalok sa kanila ng silid sa paghinga, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Dumilim ang mukha ni James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ni Gloom. Bago pa man makapag-react si Gloom, nataman na ang kanyang mga acupuncture point. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:30. Anong ginagawa mo, James? Dumilim ang mukha ni Gloom. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi siya makalaya. Kung tutuusin, tinamaan ang kanyang acupuncture points. Umalis ka, utos ni James. Nagkatinginan ang mga kawal, tila nawawala. Alam nila na si James ang Dragon King at ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army ng Southern Plains at ang Red Flame Army ng Capital. Anong grupo ng hukbo ito? Malamig na tanong ni James habang nakatingin sa mga hanay ng mga sundalong nasa porma sayon. Lumapit ang isang sundalo at maingat na nagsabi, "Yes sir, bahagi kami ng mga espesyal na puwersa na hindi kaanib sa alinmang grupo ng hukbo." Direktang sagot namin sa hari. Sasabihin ko ulit ito. Retreat ka na, utos ni James. Kami, may death wish ka ba? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Masaya ka sa pagbobomba sa kanila dahil lang sa nasugatan sila. Kapag ibinalik mo sila sa isang sulok, madali nilang mabaril ang combat aircraft. Mag-retreat ka na kung wala kang death wish. Dragon King, hindi namin masusunod ang utos mo. Ikaw, galit na galit si James. Sa sandaling iyon,
Galit din ang mga martial artist. Buong lakas silang lumaban, at maraming sasakyang panghimpapawid ang binaril. Sir, nabaril ng kalaban ang marami sa ating sasakyang panghimpapawid. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Gloom, at sumigaw siya, "Bilasen, ilunsad ang Air Force One missile ngayon." Sumigaw si James, "Who dares? James, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Ito ang perpektong pagkakataon. Kapag napalampas natin ang pagkakataong ito na lipulin silang lahat, halos imposibleng talunin sila sa hinaharap. Kung hahayaan natin silang umalis sa lugar na ito ng buhay, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot." Nakikiusap si Gloom kay James. "Please, James, umalis ka na. Itigil mo na ang pakikialam sa ating mga gawain." "Hindi pwede." Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. Iniutos ni James, "Pakilusan ang iyong mga tauhan at pumunta sa Peace Mansion para hanapin ang hari." "Ano?" Natigilan si Henry bago nagtanong, "Seryoso ka ba, James?" "Oo, ako nga. Patayin ang sino mang humahadlang sa iyo." "Nababaliw ka na, James. May ideya ka ba sa ginagawa mo?" Sigaw ni Gloom. "Kayo ang nabaliw. Di huwag kang kumilos ng walang ingat. Ayan silang aking mga acupuncture point. Tatawagan ko ang hari at hihilingin ang kanyang opinyon." Sinusubukan lang ni James na takutin si Gloom. Mabilis niyang ibinoka ang kanyang mga acupuncture point. Agad na inilabas ni Gloom ang kanyang telepono at tinawagan ang hari. Sa Peace Mansion, nakasandal ang hari sa sofa habang nanonood ng balita. Isang digmaang sibil ang sumiklab sa isang maliit na bansa, at marami ang namatay sa proseso. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono, tinanong niya sa isang walang pagbabago na boses, "Paano nangyari ito?" May nangyaring hindi inaasahan. Napakaraming 8th rank martial artist sa Mount Thundersect. Ngayon, nagsimula na silang lumaban, na naging sanhi ng pagbaril sa marami sa aming mga combat aircraft. Iminungkahi ko ang paglulunsad ng Air Force One missile. Gayunpaman, nagpakita si James at hiniling sa akin na umatras. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng hari. Tinawagan na ni James ang Black Shadow General para pumunta sa Peace Mansion para patayin ka. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagtanong ang hari, "Ano ang sitwasyon ng mga martial artist?" Sinabi ni Gloom, "Ang aming combat aircraft ay walang humpay na binomba ang Mount Thundersect. Dapat patay na ang lahat maliban sa ilang makapangyarihang martial artist. Ano ang dapat nating gawin ngayon, King? Hindi natin kayang lipulin silang lahat nang hindi inilulunsad ang Air Force One missile." At saka, James. Agad na kinuha ni James ang telepono at sumigaw, "Umalis ka agad." Walang tigil na nagsalita ang hari, "James, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-urong? Alam mo ba kung gaano kabigat ang kahihinatnan nito? Tatanggapin ko ang kahihinatnan. Pero paano, James?" Sabi ni James, "Naabot ko na ang ikapitong ranggo. Sa pamamagitan ng martial arts na aking nalinang, makakalaban ko kahit isang ikawalong ranggo na martial artist sa labanan. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin kung ako ay nakakulong sa kabisera?"